Good morning mga kalapatid. So for today's video, gagawa tayo ng feeder ng kalapate. So yung feeder, ang purpose niya is for unlimited feeding. Out of town kami, starting tomorrow, mga 5 days kami mawawala dito sa bahay. So walang magpapakain ng kalapate dun sa loft. Kaya kailangan kong gawin tong unlimited feeding para sila na yung kakain ng mag-isa, sila na rin yung iinom mag-isa. No, meron silang supply ng pagkain for 5 days. Ayan. So, share ko sa inyo kung paano ko to ginagawa. No? Natutunan ko rin to sa panonood ng YouTube video. No? So, meron tayong ganitong container. Kailangan natin ito. So, kung wala kayong ganitong klaseng container, any container na malaki yung butas, kasi yung isang 1.5 or na lalagyan ng soft drinks, no? Plastic bottle. Kung hindi naman wala kayong ganito, kahit yung medyo maliit, basta maliit din yung butas, yung kakasya yung plastic bottle niya. Okay? So, itong plastic na to, bubutasan niyo siya dito sa bandang itaas. No? Ito yung, dito lulusot yung ulo ng kalapate. So, huwag niyong bubutasan dito sa may baba. Ito kasing ginawa ko, pangalawa na to, nagkamali ako doon sa una. Ang learning ko is, binutasan ko siya ng malaki dito, no? Sa square na malaki. Ang problema, yung kalapate, kinakalaykay ng yung tuk niya ng tuka, yung pagkain. So, nangyayari, yung pagkain, natatapon. So, nasasayang lang. Okay? So, gagawin nyo dito sa bandang taas, yung tipong lulusot yung ulo niya at saka yung ulo niya lang yung lulusot, no? Tapos kung kalaykayin man niya yung yung pagkain, hindi siya tatalsik palabas kasi medyo mataas yung butas okay? Yan. So, ito namang plastic bottle, binutasan ko siya ng maliit lang. Ito yung butas. Ayan. Siguro yung size ng daliri, mga half inch, no? Or pasobrahan nyo ng konti, siguro mga 3/4 ganon. So, pero yung lapad niya, yung size lang ng daliri nyo, yung lapad, no? Enough lang para lumabas yung mga buto. Kahit isang butas lang, pwede na yun. Okay? Kasi ginawa ko dito, nagkamali rin ako, nilagyan ko ng 3 butas. So, nangyari, yung pagkain, tumulo ng tumulo, bumaba ng bumaba, hanggang sa umapaw na siya. Tapos yung, sabi ko nga, yung butas nito, malaki. So, umapaw dahil kinalaykay na nung ibon. Kasi namimili yung ibon minsan namimili yung kalapate ng kakainin niya. Lalo na pagka unlimited feeding, ang tendency niyan, mamimili yan. Okay, mamimili. So, kakalaykayin niya yung pagkain kasi pipiliin niya lang kung ano yung gusto niyang kainin. Kaya ito, maliit lang ang butas para sapat lang yung tulo, no? Yung paunti-unti lang kasi tutuka-tuka lang naman yung kalapati mo paminsan-minsan. So, magiging salit-salit silang tutuka dito pero kaunti lang yung lalabas dito. Sapat lang para makakain sila sa isang araw. Okay? Kung gagawin nyo, may takip ito, medyo bubutasan nyo yan. Kailangan nyo ng isang wood screw, no? So, bubutasan nyo para itong butas ito
ganito mangyayari yan. Ipapasok nyo yan dito. Okay. Tapos yung ilalim dito sa gitna, bubutasan nyo, tapos itutornilyo nyo isa. Okay. Tutornilyo nyo para kumapit itong bote ng soft drink. Dahil ito yung magsisilbing feeder. So, hindi siya gagalaw-galaw kapag nakatornilyo siya. Okay? Yun yung gagawin niyo. Tapos, pag nagawa nyo na yun, by the way, ito pala, yung itaas ng soft drink, butasan nyo. Kasi dito nyo ilalagay yung pagkain. Okay? So, hiwain nyo yan, yung itaas, para maibuhos nyo yung pagkain dito sa bote. Okay? So, ayan. So, ngayon, pagkatapos nyo, itatali nyo na siya doon sa gilid ng, sa loob ng loft, sa loob ng kulungan, tatali nyo na siya para stable. No? Hindi siya maitutulak, hindi siya matutumba. Isa pang option is kung meron kayong cable tie. So, mas maganda, butasan niyo siya, tapos isuksok niyo yung cable tie para ma-fix niyo siya doon sa kulungan. Mas maganda yun. Tornilyo na natin yung gamit itong wood screw. Tornilyo natin yung bote ng soft drinks, no? Para kumapit siya. Ayan. Okay lang guys, ialog ng konti kasi medyo masikip naman yung may konting clearance lang naman dito sa yung naka-container. So walang problema yan. Okay, tapos punta na tayo dun sa lock para maikabit natin to. Papakita ko sa inyo. Okay. Okay, so ikakabit na natin yung yung tornilyo. Kakabit natin yung soft drinks na to. Ayan. So dahil medyo maluwag na yung butas, kaya naiikot ko siya ng madali lang, no? So yun na, basta mayroon lang siyang parang support do sa baba, yung tornilyo, ayos na yan. Tapos kakabit natin siya dito sa loob. Pasok tayo ng loft. Okay. So dito natin siya ipapwesto. So wala muna yung feeder nila, ay yung pakainan nila. Tatanggalin natin to kasi nga hindi naman nila to gagamitin. Ayan. So ayan, isasandal natin yan. So labas tayo ulit para maikabit natin yung cable tie. Yung sa okay, kakabit na natin yung cable tie. So ibay na, ayos. Sunod, lalagay na natin yung pagkain. So testingin natin kung kakain sila. Yan, hinahanap na nila yung pagkain. Titingnan nila kung saan sila tutupa. So
bigyan natin ng pagkain. Ayan. Pansin nyo, may bumababa doon sa isang container, no? Lumulusot doon sa bote ng soft drink. So yun naman yung purpose niya, kailangan bumaba siya. Pero hindi pa sila sanay. So ayan, umpisa pa lang silang pumuka. Yun, kita niyo yung ulo nilulusot nila doon sa feeder. So umpisa, ngayon pa lang kasi sila kumain dito, so mga gutom yung lahat, so sabay-sabay silang tumutuka, nag-aagaw-agawan sila, hindi naman sila kakasya doon sa butas. Pero pag tumagal-tagal, bubusog na yung mga yan, tutuka-tuka na lang yan paminsan-minsan. So wala tayong choice kasi wala naman tayong Lokman, kaya kailangan natin itong gawin. 5 days, ito naman dahil ang ibon ko kaunti lang, kalapati natin kaunti lang, so itong nakalagay dito sa bote ng soft drinks, enough na to for 5 days. So yan mga kalapatids, ito naman share ko sa iyo. So, share ko sa inyo, ito naman yung feeder, no? Ito yung drinker. So, meron din ako dito isang bote ng soft drinks, mga 1.5. Binili ko sa Shopee itong cup, itong drinker na to. So, yung butas niya dun sa labas, yung pinapasukan ng soft drinks, nakaan siya, sukat siya. Kasi yung bote ng soft drinks. So, ito yung gagamitin ko para sa unlimited drinker naman niya, sa drink. So, yan yung gagamitin natin. So, yan yung gagamitin ko. So, ito, mga halos 5 days na to, hindi pa rin nauubos, kaya tansyado ko yung dami ng tubig na ilalagay dyan. So, isang puno niyan, enough na para magkasya sa isang linggo o 5 days. So, tanong, madudumihan ba yung tubig? Sa experience ko, hindi naman siya nadudumihan, hindi nalalagyan ng tae. Malas na lang kung malagyan, no? Kasi delikado rin sa ibon dahil pwede siya magkaroon ng sakit. So, kaya itong unlimited drinker, ginagawa ko dito, pag naglalagay pa rin ako ng, pagka nandito ako, ginagamit ko pa rin siya para yung ibon hindi laging hydrated. So, pero sinecheck ko kung meron bang dumi, kasi pag meron, nililinis ko. Malingkit lang naman yung butas dito na nakalusot, kaya hindi sila hindi siya nadudumihan. Mas maganda kung halimbawa pwede yung gawin yun, yung nakalabas yung drinker, nakalabas siya, kung kasya yung ulo ng ibon dito sa wire mesh, yun, mas okay yun. Sa akin kasi ginagawa kong patungan yung wire mesh, no, para matibay. Ayan. So, eksperimentuhin nyo na lang kung matibay naman, kung nakalabas siya, para hindi nadudumihan talaga. So, pwede rin yun. Ngayon, pag nandito ako, meron pa akong mismong painuman. Ito siya. Ayan. Diyan ko naman nilalagay yung mga supplements, vitamins. Diyan ko nilalagay. Ayan. So, for 5 days, muna sila? Tubig lang. Ayan. Makita nyo, ayan, no? Tumutuka naman yung mga kalapati natin. So, ibig sabihin, effective yung feeder natin. Saka walang tapon. Walang